Let's get more reactions on yesterday's SONA, and we have representative ang nagbabalik, Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Magandang hapon, Congressman Tonji, si Lord po at si Denise. Magandang hapon po. Hi Lord, and hi Denise, at magandang hapon po sa ating mga tagapanood. Bagong lahat, congratulations sa inyo sa pagbabalik sa Kongreso. Thank you, Lord. Ilang taon mo ba? Thank you, Lord. Parang nagdadasal po kayo, sir. Pero ilang taon mo kayo na bakante, sir? 6 years po. 6 years. So, opo. In the meantime, si Rep. Franz yung Yes, opo. representative ng ACT Teacher. Pero unang araw nyo pa lang on the job, may pinost po kayo. Meeting sa umaga at may meeting sa Secretary mismo of Education kay Secretary Angara. Ano mo ba yung pag-usapan ninyo, sir? Let me ask. That was earlier this month, no? Nung, unang araw ng ating panunungkulan. So, of course, yung mga concerns na kaagad ng mga teachers, starting with yung usapin pa rin ng salary, no? Yung demand for salary increase. At kasi nung senador si Secretary Angara, may bill siya for a substantial salary increase for teachers. So, ni-reaffirm naman niya na ganun pa rin ang kanyang posisyon. Bagaman, tinabi rin niya na, hindi niya makocommit ang buong kabinete doon. So, naintindihan din naman natin yun. No? Tapos, the other issues ang pinag-usapan, including some na nabanggit sa SONA ng Presidente, no? Particularly yung usapin ng overload and overtime pay for teachers. If you remember, kasama yan sa nabanggit ng Pangulo, bahagi daw nung yung pagpapagaan sa trabaho ng mga teachers at proper compensation. So yung mga binanggit kaugnay sa edukasyon, marami doon actually ongoing na mga policies na ng DepEd. Unlike yung iba na parang pangako pa lang or mga directives pa lang no, sa ibang agencies. Kaya actually, ang masasabi ko doon, in that particular case, overload and overtime is maganda pakinggan at maganda na for the first time, may policies na ang DepEd regarding overload and overtime pay for teachers. Pero medyo mabigat yung fine print nun kasi actually, mga more or less 1 year na in place yung policies na yan. Pero kung tatanungin mo yung teachers in the field, wala namang nakikinabang dahil masyadong stricto yung mga requisitos. Kaya ongoing ang engagement with DepEd kung paano talagang mapapakinabangan yun. Sir, I wanted to ask, kasi sabi nyo nga hindi naman nararamdaman ng mga guro. It's about the execution and implementation of those may mga naka-fine print. Is it time to reassess? Kailangan po bang merong, paano po ba gagawan ng paraan yan? Dahil year after year, parang yan naman po ang hinihingi ng ating mga guro. Yeah, that's true. Actually, ang isang hinahanap natin at di natin narinig sa SONA, yung una muna, acknowledgement na kapos pa rin ang budget sa education at commitment na maglalaan ng mas malaki pa para ma-address yung mga basics pa rin natin. No? So, one, yung mas mataas na sweldo ng guro. Pangalawa, sapat na bilang ng classroom at teachers. Yung binanggit ng Pangulo sa SONA na target of 40,000 classrooms hanggang sa dulo ng kanyang administrasyon o termino. Doable ho ba? Actually, that's very conservative. No? Kasi historically, napakita na kaya ng mas malaki. Roughly mga 10,000 per year yan. Kung bumalik tayo sa mga nakaraang administrasyon, no, lalo na nung unang pinatutupad yung K-12, ang DepEd nakapagpapatayo ng more than 20,000 classrooms a year. No? Pero talagang from Duterte to the current administration, bumagal ng bumagal ang implementation ng mga pagpapatayo ng mga bagong classroom. So yun ang isang masasabi natin, no? Bakit napaka-conservative nung classroom construction target given na yung DepEd mismo sinasabi
150,000 daw ang backlog of classrooms. So, ibig sabihin, yung administrasyong ito, parang tinatanggap na hindi nila kayang punuan yan. Opo. Ito naman po, sinasabi lang, idadagdagan daw yung mga, yung digitization Opo. ng paperwork, gawing online, diretso daw sa mga bago nyong laptops. Short on particulars ho, marami ang nagsasabi po. At yung sinasabi pa na tagumpay daw yung tutoring and yung mga remedial programs. Itong past year na ito, ano po masasabi nyo rito, sir? Well, una muna, dun sa digitalization, of course, importante naman yan, no? Para, ganyan na talaga ngayon, para mapabilis ang bureaucracy. Pero of course, ang mga limitations yan, yung infrastructure and resource limitations natin. Sa mga urban centers, mas okay yan. Pero pagka, sa mga ibang region, yung mga teacher, kinikwento nila, pumupunta pa sila sa sentro para makakuha ng signal. Tapos, gagamit sila ng computer sa division office para makapag-input yung sa mga forms na digitalized. No? So, it's okay magko-computerize, mag-digitize, pero nananatili pa rin at kailangang ma-address yung sinasabing digital divide. Maraming mga regions sa atin kulang pa ng walang signal. Walang ang kuryente iba. Mahirap pa. Well, that's a good point. Opo. Around 1,500 schools out of 48,000, wala pang ang kuryente. So, ayun, kung gagawin man yan, dapat tiyakin na makahabol yung mga walang internet, walang kuryente, walang panload. Ganun. May tanong ako, sir, baka silly question po ito. Nakakatulong ho ba kung sa SONA ng Pangulo ay sinasabi niya na I have directed, halimbawa, Budget Secretary, blah, blah, and blah, blah. May ganun. Ito ho ba parang mas may nabibigyan diin yung plano, nabibigyan ng parang gravitas, seriousness, as opposed to parang kahapon lang po. Ang mahilig gumawa ng ganun, dating Pangulo, si Gloria Arroyo, kung naalala po natin, ano? Kailangan ho ba yung mga ganun, mga soundbites, sir? Well, yeah. Hindi lang ikaw nagbanggit. Meron din ako isang narinig na ganyan din ng comment na parang sa sonang ito, walang mga specific na kino-call out or either pinupuri except for si General Torre yata. Siya lang yung na-single out. Yun lang, ano? Yun lang acknowledge niya. Pero dito nga, wala, ano? So, siguro that's the personal style ng presidente. Pero of course, iba rin kung may binanggit talaga at binigyan ng specific mandate yung secretary para malinaw din kung sino sisingilin natin. Opo. Diba? Okay. At Congressman Tonchi, alam ko po na kayo may session pa, tumakas lang po kayo. Pero hindi pa na, mamaya pa, 3 o'clock. Mamaya pa po. Pwede. Malapit na. Pwede pa ho ba magtanong? Sige. Opo, pwede lang. Okay lang. It's up to you. Sige po. Kasi tungkol sa impeachment sana eh. Siya yung nag-file ng second impeachment complaint eh. After yung sa Supreme Court ruling po, Congressman Tonchi, what's the next move? Of course, una, dismayado tayo dun sa naging decision. No? Tingin natin, bukod sa nahadlangan yung pagtuloy ng trial sa Senate, ay binago ng Supreme Court yung rules on impeachment, no? Sinunod naman ng House, yung nakaraang House, yung existing jurisprudence galing din sa Supreme Court kung paano mag-initiate ng complaint. Ngayon, binago nila tapos sinabi nila unconstitutional, no? Tapos pangalawa at mas mabigat ay lalong pinahirap yung impeachment ay yan yung moda parang ordinaryong mamamayan ay mapanagot, no? Ang mga pinakamataas na opisyal sa ating gobyerno, from the President, the Vice President, including Supreme Court Justices. Pero sa decision na to, ay nagdagdag kung ano-ano pang mga requisitos at ladong sumatotal, lalong mapapahirap
impeachment ng mga highest officials. So what's next? I think yung House nagsabi na mag-file sila ng motion for reconsideration. Pangalawa, may mga senador na sabi nila, tingin nila dapat ituloy pa rin ng Senate. So we support those senators who say that. Pangatlo, yung whether or not may decision na ganito, kung hindi man matuloy yung impeachment, hindi mamamatay yung issue. No, so patuloy pa rin. And yung recent survey, sabi nga 80% ng mga Pilipino raw gusto na lang matuloy yung trial. Ibig sabihin, gusto nang mapag-usapan ng buo, ang issue na to at malantad ang katotohanan. So, in other words, tuloy na magiging buhay ang issue, yung confidential fund question na to will harm the Vice President not just until the end of her term, kundi kahit pa sa 2028. No? Kung hindi tayo magkakaroon ng impeachment. Opo. Okay. So, Congressman Tonsi, siguro dapat humingi na tayo ng guidance from the Holy Spirit like one senator. Pero nagpapasalamat po kami sa panahon ninyo. Thank you po sa inyo, sir. And again, congratulations, Congressman Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Thank you, sir. Maraming salamat po. Good afternoon.